Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, na ngayon ay araw ng Panginoon at tayo ay narito sa ating bahay-sambahan upang magpuri sa ating Panginoon, mag-aral ng salita ng Diyos, at sambahin siya at luwalhatiin ang ating Panginoon. So, ngayon po ay welcome sa ating Sunday School. Ngayong umagang ito, sa mga kasama natin dito sa church, maging sa kasama natin sa live, yung mga papunta pa lamang, yung mga patungo pa lamang sa church, ingat po kayo at maya-maya, higit sa malamang ay naririto na rin ang karamihan sa atin. Itatabi ko po yung karamihan sa mga announcements, pero patuloy natin pong ipanalangin yung ating pong youth conference this coming December 3. Kahapon po ay naririto ang marami sa ating mga kabataan. Talagang pagod na pagod. Yung dalawang pinsan ko pag uwi ay parang pagod eh. Parang maraming ginawa. Pagod na pagod. Pagka-uwi kahapon. Kaya kahapon po ay naglinis ng church yung ating mga kabataan. At nagpiprepare. Hindi pa tapos lahat. Meron pa mga ihahanda pa mamaya sa mga darating na araw. Dahil next Saturday na po. So ipanalangin natin dahil 6 days na lang. 6 days na lamang ay ang atin na pong first ever na youth conference dito sa JCBC. Again, ang theme po natin dyan, Living for Glory. And I know ay excited na rin yung mga kabataan natin, yung maging yung mga dadalo, maging yung mga speakers natin. So continue to pray for our speakers sa kanilang pangaral, sa kapangyarihan ng Diyos at paggawa ng banal na spirito sa araw na yon. So itabi ko na po yung ilan pang mga announcements para mamaya tawagin na po natin yung ating tagapagpaawit bago tayo tumungo sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsitayo. Awitin po natin, Send the Light. So call comes ringing o'er the restless way. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard that maximum call today. Send the light, send the light. In the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that peace be everywhere abound. Send the light, send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore.
gospel light, let it shine forevermore. Magsiupo pong lahat. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, ano? Para po sa ating pag-aaral, ngayong umagang ito sa ating Sunday School, ano? Tayin lang po natin saglit yung ating presentation. Ang pinag-aaralan po natin, by the way, ay kung aware po tayo, lalo kung nakikinig tayo sa Sunday School, ay yung meditation, ano, as a means of grace, pinag-aaralan, tinuturo ni Brother Paul sa atin sa ating Sunday School. Sa ngayon ay lilipat muna tayo, ano, ng linya, pero ito rin ay isa sa tinatawag din ng mga means of grace. Isa rin ito sa mga kaparaanan, mga instrumento, isa sa mga instrumento ng Diyos para dalhin sa atin ano yung biyaya ng Diyos, para matanggap natin yung biyaya ng Diyos. Ngayong umagang ito, pag-aaralan natin yung isa sa mga means of grace, walang iba kundi yung preaching of the preaching of the word, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Actually, may mga iba't iba na mga paniniwala kung ano-ano nga ba yung mga ordained means of grace. Ano-ano nga ba yung mga itinakda o inordina ng Diyos sa kanyang salita ng mga means, ng mga kaparaanan, ng mga instrumento para matanggap natin yung biyaya ng Diyos. Merong iba't iba. Pag tinignan natin yung iba't ibang mga pananaw, meron nagsasabi na dalawa lamang, na yung preaching of the word and prayer. Merong iba na merong tatlo, may apat, kasama yung mga ordinansa, na tinatawag natin, or sacraments sa iba na tinatawag, like yung baptism, yung Lord's Supper, At meron din naman na in-exhaust yung lahat na sinama, hindi lamang yung preaching of the word, yung prayer, yung Lord's Supper, yung baptism, kasama rin dyan yung fellowship, kasama din dyan yung yung meditation, yung pinag-aaralan natin, o di kaya yung personal na Bible study, personal reading of the Word, at yung prayer ng personal, yung private prayer, at kasama din maging yung corporate prayer. So ito yung ilan sa mga tinatawag na mga means of grace o di kaya mga kaparaanan o mga instrumento ng Diyos upang dalhin sa atin, upang matanggap natin yung biyaya ng Diyos. Pero isang bagay na makikita natin kung pinag-aaralan nyo rin ito, itong mga means of grace, isang bagay na makikita natin na ang katangi-tangi na yes, magkakaiba ng pananaw, meron nagsasabi na 2, meron nagsasabi na 3, 4 o 7. Meron katangi-tangi na naroroon, palaging present ito doon sa mga means of grace at hindi nawawala. Ano yon? Ito yung ministry of the word, yung preaching of the word, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ito palagi ay naroroon. Hindi ito nawawala doon. Naroon palagi. At makikita natin sa ating pag-aaral na talagang binibigyan ng importansya, binibigyan ng kahalagahan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ano nga ba? Una, define muna natin, ano nga ba ang means of grace? According sa Monergism na website, pwede nyo ring i-visit ito para i-check yung mga lessons. May maraming mga helpful lessons yan sa website na ito. According sa kanila, ang definition na binigay nila rito ng means of grace, the means of grace are, in effect, the delivery systems
the delivery systems God has instituted to gather up His elect by bringing grace. Ano yung grace na yon? That is the redemptive blessings, illumination, spiritual power, spiritual change, and spiritual fortitude to needy souls on the earth. Actually, yung ilang sa mga nag-define dito ay binigay lamang yung redemptive benefits. Hindi na binanggit pa yung ilan dyan sa mga yan. So makita natin, ikita nyo yung ginamit dyan sa definition, the means of grace are in effect the delivery systems. Kanina pinag-uusapan namin ng mga ilang mga young people kasi dumating na yung order sa chapel library. Sabi ko ano yung nag-deliver sa kanila, yung FedEx, dahil dati yung PhilPost. So ito yung delivery system. Kumbaga ito yung courier. Ito yung courier na nagdadala ng grace, ng biyaya ng Diyos. Ano 'yun? Ano yung mga biyaya na 'yun? The redemptive blessings. When we speak of the redemptive blessings, ito yung mga justification, adoption, sanctification, Lalo siguro mas ma-connect na tayo lalo pagdating doon sa sanctification, yung pagpapabanal nating mga mananampalataya. So ito yung mga kagamitan, ito yung mga kaparaanan ng Diyos para dalhin sa atin, para matanggap ng mga mananampalataya. Makita natin, ay even sa mga hindi mananampalataya, gagamitin din, lalo itong pangangaral ng salita ng Diyos. But particularly, primarily, ito'y para sa mga mananampalataya, the redemptive blessings matanggap natin. And even so, even the illumination, yung pagbubukas ng Diyos ng ating mga mata, ng ating puso, ng ating isip sa kanyang mga salita, the spiritual power, spiritual change, yung ating pagpapabanal and spiritual fortitude, yung kalakasan natin ng ating pananampalataya through the means of grace. Next. Sabi ni Grudem sa kanyang systematic theology, sabi niya, the means of grace are any activities within the fellowship of the church that God uses to give more grace to Christians. Ang gusto ko po makita dito ay yung means of grace, whether yung preaching of the Word of God, yung meditation, even yung private means of grace, yung meditation, personal reading of the Word of God, yung personal prayer, lahat ng ito ay naroon sa konteksto ng church. Nasa konteksto ng local church. Nasa konteksto ng pagiging bahagi ng isang iglesia. Hindi mo ito mahihiwalay, hindi mo mahihiwalay ang mga kaparaanan na ito sa pagiging Kristiyano. Actually, sinang-ayunan nga yan maging ni Table Talk ata yung susunod dito, Yeah. Well, sa Table Talk, sa isa sa mga articles ng Table Talk, sabi niya rito, if we are to grow in grace, we must acknowledge that God has appointed certain means for that growth. So para lumago tayo sa biyaya ng Diyos, kailangan i-acknowledge natin na mayroong mga itinalaga ang Diyos. May mga inilagay ang Diyos ng mga kaparaanan kung paano tayo lalago. So ibig sabihin, hindi tayo, bilang mga mananampalataya, hindi tayo parang, lumalago lang na basta-basta. Kumbaga parang naghihintay lang tayo dyan, nakaupo lang tayo, tapos naghihintay tayo na lumalago tayo ng mystically na hindi natin alam kung paano nangyari, paano nangyari yun na lumago tayo sa biyaya ng Diyos, lumago tayo sa ating mananampalataya o buhay spiritual. Hindi. Merong mga itinalaga ang Diyos na mga kaparaanan. Kung paano tayo lalago sa biyaya ng Diyos, paano tayo mag-grow in grace. So,
binibigyan natin ng diin ito para maunawaan natin na yung mga bagay na ginagawa rin natin dito sa church, yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung pangipagpisan sa isa't isa, yung Lord's Supper, or maring iba yung pananaw pagdating doon, o di kaya ay maging yung private prayer natin, at maging yung corporate prayer. Lahat ng ito ay mga kaparaanan ng Diyos para dalhin sa atin, para matanggap natin ang biyaya ng Diyos na siyang gagamitin ng Diyos para para sa ikalalago natin sa ating buhay mananampalataya. At sabi pa rito, we should approach these means with eager anticipation and childlike reliance on the one who adds His blessings to them. So yes, naroon yung mga kaparaanan ng biyaya, pero naroon pa rin na nakarely tayo sa Panginoon. Hindi doon mismo sa mga delivery system, sa mga means, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay ng biyaya. Sa Kanya tayo nakarely, sa Kanya tayo nakaasa, sa Kanya tayo nakatingin. At sabi diyan, we must rest content in a right use of them, sa tamang paggamit ng mga kaparaanan na ito ng biyaya ng Diyos para matanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Knowing that God has promised to bless them as we use them with repentant and believing hearts. Naroon palagi yung puso natin na nananampalataya sa Panginoon. Yung puso natin, when we say yung context dito ng repentant heart, kita natin na una, hindi tayo worthy dito sa mga biyaya ng Diyos na ito. Hindi tayo karapat-dapat na tanggapin ang mga biyaya ng Panginoon na ito. Pero still, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa dakilang biyaya ng Diyos, ito'y ibinabahagi niya sa atin bilang kanyang mga anak. Next, sabi ni John Frame sa kanyang systematic theology. So, ang binigyan niya din dito ay hindi lamang yung mga means of grace sa church, yung corporate, sabi niya rito, in our private use of the means of grace. Ano yon? Yung meditation, yung personal or private prayer natin. Sabi niya, we come to God as members of the church. That is, as members of the body of Christ. Apart from Christ, our Bible study and prayer will not help us. So, ang sinasabi rito ni John Frame, yung means of grace, even yung private means, yung pananalangin, yung personal na pananalangin, o maging yung personal na reading, apart from Christ, kung ang tao na iyon ay hiwalay kay Kristo, wala kay Kristo, hindi ito makatutulong sa Kanya. Kumbaga, sabihin na natin, ito'y walang halaga. Kailangan naroon palagi naroon kay Kristo. Nandoon palagi yung konteksto na tayo'y mga mananampalataya as members of the church, of the body of Christ, na tayo'y parte ng pamilya ng Diyos bilang mga mananampalataya. At hindi lamang yon, makita rin natin dito na tayo dapat na bahagi ng isang lokal na iglesia. I believe nasa next slide, Indeed, sabi niya rito, we need other members of the church. We need other members of the church to help us understand the Bible and teach us how to pray. So, an important sense, even the private means of grace are within the church. So, una, kailangan makita natin na even the private means of grace or all the means of grace, lahat ng mga kaparaanan para matanggap natin ang biyaya ng Diyos, lahat ng ito'y nasa konteksto ng isang iglesia. So, ibig sabihin, minsan nakarinig ako sa mga mananampalataya, okay na yan, hindi ako mag-church. Kasi nagpe-pray naman ako sa bahay, nagbabasa naman ako ng Bible.
Inihiwalay niya yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pananalangin sa konteksto ng isang local church. Hindi. Hindi natin yun pwedeng ihiwalay. Yun ang argument dito ni John Frame. Na sinasabi niya, even yung private means, yes, privado yan, personal yan, pwede mong gawin sa bahay yan, meditation, personal reading of the Word of God, yung personal prayer mo, pwede mong gawin yan privately, pwede mong gawin yan personal. Pero hindi mo yan pwedeng ihiwalay sa konteksto ng isang local church. So hindi natin, kumbaga ay pwede natin sabihin na parang wala iyong benepisyo sa kanya. Dahil kailangan, naroon tayo sa konteksto ng isang local church, hindi mo pwedeng sabihin, okay na yan, wala na akong, kumbaga ay hindi na ako nakikibahagi sa ibang mga mananampalataya sa church. No. Again, itong mga kaparaanan na ito ay gagamitin ng Diyos para sa ikalalago natin. Kapag inihiwalay natin ang ating sarili, una kay Kristo at maging sa Kanyang iglesia, ito'y animoy walang benepisyo sa atin without benefits. And again, sabi sa isang table talk ng Ligonier, we need to be reminded that God's Word is powerful. Now, we turn doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Again, there are different may mga iba't iba na mga listahan kung ano-ano yung mga ordained means. Pero ngayon, ang bibigyan natin ng pansin ay hindi yung kabuuan, kundi ang bibigyan natin ng pansin particularly ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Now, ang sabi dito sa isang table talk, we need to be reminded that God's Word is powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nagbigay siya dito ng example. Sabi niya, it was the Word of God that was instrumental in bringing all of creation into being. Wow! Ganon ka-powerful ang salita ng Diyos. Imagine, sinabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Let there be sun, moon, and stars. At nagkaroon ng sun, moon, and stars. Let there be firmament on heaven and firmament on earth. At nagkaroon ng mga bagay na iyon. That's how powerful the Word of God is. Ganoon ka makapangyarihan ng salita ng Diyos, na sinambit lamang ng Diyos, binigkas lamang ng kanyang mga bibig, at nangyari ang mga bagay na ito. At sabi pa dyan, at this very moment, it is the Word of God's power that upholds all things. Sabi yan ng Hebrews chapter 1 verse number 3. So ang nag-uphold, ang siyang humahawak, kung kanino nakasalalay ang lahat ng bagay, ay dahil sa salita ng Diyos. It is the Word of God that upholds all things. At sabi pa rito, while the greatest of humans and their best work fade and disappear from the earth. Natatapos ang lahat. Nawawala ang lahat. Mayroong katapusan ng lahat ng bagay. Pero sabi dyan, na sinabi rin na Isaiah chapter 40 verse number 8, the word of our God stands forever. Ito'y magpakailanman. Ang mga bagay sa mundong ito'y temporary lamang. Pero ang salita ng Diyos, ito'y magpakailanman. It will stand forever. Next. Tumungo tayo ngayon. Tumungo tayo ngayon, makita natin, ano nga ba paano nga ba nagagamit o anong benefit ng salita ng Diyos bilang means of grace. Una, nung tayo'y hindi pa mga mananampalataya, before tayo na maging mga Kristiyano, bago tayo maging mga mananampalataya. Sabi rito, the preaching of the Word of God is the instrument God uses to impart spiritual life and bring sinners to salvation. Later on, mas ipapaliwanag natin ito. Pero ito yung binigay dito na paliwanag na before we become Christians,
bago tayo maging mga Kristiyano, mga mananampalataya, yung pangangaral ng salita ng Diyos ang instrumento. Again, ito yung kumbaga, katulad ng example ko kanina, ito yung delivery system. Ito yung courier. Ito yung courier ng Shopee na magde-deliver ng parcel sa bahay ninyo. Ito yung magdadala sa inyo. Ito yung LBC. Ito yung FedEx na magde-deliver sa inyo. Now, balik mo na ron. Sabi dyan, it is the instrument God uses. Ito yung gagamitin ng Diyos na kaparaanan para bigyan tayo ng spiritual na buhay. So again, we know kung ano yung condition natin bago tayo maging mga mananampalataya, right? We are spiritually dead. Tayo yung mga patay. At ang ginamit ng Diyos na kaparaanan para i-impart sa atin, para dalhin o ibigay sa atin ang spiritual na buhay, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. At itong nagdadala sa mga makasalanan para magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo. Ito yung kaparaanan, ito yung means na ginagamit ng Panginoon. Next, sabi ng Romans 10, verse number 17, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So makita natin na ang pananampalataya nanggagaling sa pangangaral ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, by default, ang tao, wala talagang pananampalataya. By default. At pinag-uusapan natin dito yung saving faith. Ano ibig sabihin? By himself, in ourselves, sa ating sarili, wala tayong kakayanan na manampalataya talaga sa Diyos para sa ating ikaliligtas. Wala. Kasi sabi dyan, faith comes from hearing. Diba? Dumarating ito sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung dumarating ito, wala pa. Right? So, ibig sabihin, sa isang tao na wala pa kay Kristo, by default, wala siyang saving faith. Walang pananampalataya sa Kanya. And it is through the Word of God para i-impart sa Kanya ng Diyos yung pananampalataya through the Word of Christ sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Next. Sabi diyan, it is the power of God unto salvation. The Word of God is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas. Kaya nga po tayo, bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo na para ang isang tao ay maligtas, ay naroon dapat palagi kalakip ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na merong mga ilan na mga denominations na naniniwala basta anak ka ng mga mananampalataya ay yung bata ay kumbaga ay na-regenerate na rin. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing of the Word of God. Yung pananampalataya ay natatanggap lamang sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, sabi diyan, the preaching of Christ is the power of God and the wisdom of God. Yung pangangaral ng salita ng Diyos is the power of God and it is the wisdom of God. Imagine, kung ikaw ay binabahagi mo ang ebanghelyo, binabahagi mo ang salita ng Diyos sa ibang tao, ibig sabihin ang ibinabahagi mo sa kanila ay hindi lang basta salita. Ibig sabihin ang ibinabahagi natin sa kanila ay kapangyarihan ng Diyos. Ang ibinabahagi natin sa kanila ay karunungan ng Diyos. Imagine, sa sanglibutan, ang pananaw nila sa ebanghelyo, ang pananaw nila sa salita ng Diyos, foolishness. Right? Kamangmangan. Walang kwenta. Ano ba yung sinasabi mo? Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, whenever we speak,
Kapag pinapangaral natin ang salita ng Diyos, ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, ibinabahagi natin ang ebanghelyo, ibig sabihin, dala-dala mo, ibinabahagi mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ibinabahagi mo ang karunungan ng Diyos na nakalakip doon sa ebanghelyo. Imagine. So, ibig sabihin, hindi simpleng bagay lamang yung ibinabahagi mo. Nawa maging encouragement to sa atin na with confidence, with boldness, ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil hindi mo lamang salita. Hindi mo salita. Hindi word of man, power of man, wisdom of man. No. It is the word of God, power of God, wisdom of God. Ito'y sa Diyos. Sa Diyos yung daladala mong mensahe. Sa Diyos yung daladala natin na salita. Next, God caused us to be born again or brought forth by the word of truth. According sa James chapter 1, verse number 18. So yung word of God, ang nagdala sa atin. Patungo doon sa katotohanan. At sabi pa dyan, you have been born anew. Tayo ipinanganak ng muli. Not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang ginamit ng Diyos na kaparaanan upang isang tao ay ipanganak ng muli. Of course, alam natin na yan ay sa pagkilos ng banal na spirito. Pero ang gagamitin ng Diyos para dalhin sa Kanya, sa taong iyon, yung biyaya ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang gagamitin ng banal na spirito para ang isang taong ito ay ipanganak ng muli, i-impart ng spiritual life, bigyan ng buhay, at isama, ibilang sa pamilya ng Diyos. Makita mo natin, so ang sinabi ng Westminster Shorter Catechism number 89, sabi niya rito, the Spirit of God, the Holy Spirit, makes the reading, yes, ito muna tayo rito, yes, na-acknowledge ng Westminster Shorter Catechism na ang Spirit, ang reading, yung personal reading natin, yung meditation natin, ibig sabihin yung private means ng grace na pinapractice natin. Ano ibig sabihin? Sa bahay, personal na pag-aaral mo ng salita ng Diyos, personal na pagbabasa mo, pero sinabi niya rito, but especially, binigyan niya ng emphasis, but especially the preaching of the word. The preaching of the word, nagbigay siya ng emphasis. Ano raw? An effectual means of convincing and converting sinners and of building them up in holiness and comfort through faith unto salvation. So binigyan ng diin ng effectual means para ang isang tao ay, kumbaga sabi nga, convincing. I-convince ng banal na spirito at i-convert ang isang makasalanan patungo sa kaligtasan ay walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yes, may mga tao na mga naligtas sa pamamagitan ng kanilang personal reading lamang. May mga ilan na nakabasa ng yung simple tract ng pinamimigay natin, ay naglalaman niya ng salita ng Diyos. Marami akong, hindi naman marami, pero may mga ilan ako mga kakilala na mga mananampalataya, yung ilan mga pastor, ay nahaligtas sa pamagitan lamang yung simple tract na binigay. Kaya nga, wag nating babaliwalain yung simple na, yung maliit na nababasahin na maaring, na pwede nating ibahagi, maaaring gamitin ng Diyos. Parang isang tao ay maligtas. Parang isang tao ay i-convince o i-convert ng banal na spirito patungo sa kaligtasan. Merong ilan, katulad ni Martin Luther, na nakabasa lamang ng maikling passage sa scripture, bagamat yes, isa siyang monk, nag-aaral na rin talaga siya ng salita ng Diyos, pero one passage habang nabasa niya na the just shall live by faith. So nabasa niya yung salita ng Diyos
And through reading the Word of God, ginamit ng banal na Espiritu yon para i-enlighten siya, para iligtas siya, para pagkalooban siya ng buhay mula sa kondisyon na pagiging patay sa kasalanan. Pero, ang binigyan dito ng emphasis, yes, nangyayari iyon. Nangyayari iyon. Pero, ang binibigyan ng emphasis pa rin talaga, maging ng salita ng Diyos, ay walang iba kundi yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ano yung pangangaral ng Ebanghelyo? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito pa rin yung pinakamainam na kaparaanan na gagamitin ng Diyos, na ginagamit ng Diyos para dalhin yung kanyang biyaya sa mga hindi mananampalataya. Next. Now, nakita natin kanina na nung tayo hindi pa mga mananampalataya, nung tayo yung mga wala pa kay Kristo, ang ginamit ng Diyos para tayo dalhin kay Kristo ay ang salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Now, tingnan po natin, once we have become Christians, ngayon naman na tayo yung mga Kristiyano na, ngayon naman na tayo yung mga mananampalataya na, ano naman yung benepisyo ng salita ng Diyos sa atin. Sabi po rito, it is the Word of God that is able to build you up according sa Acts chapter 20 verse number 32. So, ang salita ng Diyos sa ating mga mananampalataya, ang ginagamit ng Diyos para para pagtibayin tayo, para palakasin tayo, to build us up. Excuse me. At ang sabi pa dyan, it is necessary for spiritual nourishment and for maintaining spiritual life. Again, basahin ko pong muli. The Word of God is necessary for spiritual nourishment and for maintaining spiritual life. So, ibig sabihin, ang isang mananampalataya, wag natin i-expect na tayo bilang mga mananampalataya, lalago tayo sa ating buhay spiritual, magiging spiritually healthy ang kalagayan natin kung binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Kung binabaliwala natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, ang magbibigay sa atin ng spiritual nourishment para maging healthy ang katawan natin. Di ba? Sa katawan natin, sa physical natin katawan, para maging healthy tayo, kumain ng mga masustansya na pagkain. Di ba? Kumain ng gulay, ng toge. Patay. Kumain ng mga pagkain masustansya. Now, in our spiritual lives, ang sustansya natin ay makukuha natin sa salita ng Diyos. Do not expect na ikaw ay lalago, ikaw ay titibay, ikaw ay lalago sa biyaya at sa pananampalataya kung pinababayaan mo ang salita ng Diyos. Kung pinababayaan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Again, ang spiritual nourishment, the Word of God is necessary for spiritual nourishment and for maintaining spiritual life. Minsan napapaisip tayo, ba't kaya ako mahina sa spiritual na buhay? Baka, pinababayaan pala natin ang salita ng Diyos. Pinababayaan pala natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. We do not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. Kung paanong katulad sa araw-araw kailangan mo ang pagkain, meron ba dito na hindi kumakain, nag-i-skip ng pagkain sa bawat araw? Ang hirap po nun, Kailangan natin, manghihina ka. Hindi magiging malusog ang katawan mo pag pinabayaan mo ang pagkain. How much more yung spiritual food na magbibigay sa atin ng spiritual nourishment para sa ating spiritual life. Kailangan din po natin ito. Kailangan natin ng salita ng Diyos.
Kailangan natin ng pangangaral ng Diyos. Ang ebanghelyo sa araw-araw. Sa araw-araw. Kaya nga, actually, maging kalakip din nito yung family worship. Na ginagawa sa ating tahanan. I hope and pray na ginagawa natin, of course, good yung private, yung personal time mo sa Panginoon, pero it is good din na ipangangaral ang salita ng Diyos in the family, sa konteksto ng family. And that speaks of our family worship. Well, may mga ilan dito sa atin na hindi mananampalataya yung kanilang pamilya. Well, maaari na hindi ganon kaposible, pero wag nating pabayaan yung ating private time of worship, private na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Why? Again, we do not live on bread alone. Hindi ka mabubuhay sa pamagitan lamang ng mga pisikal na mga pagkain na kinakain natin sa araw-araw. Ang nagme-maintain ng ating spiritual life, ang nagpapalago sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Next. It is the Word of God that convicts us of sin and turns us to righteousness, for it is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Mga kapatid, alam po nating lahat, may nakatahan pa rin kasalanan sa atin. May nakatahan pa rin kasalanan. And I know, araw-araw nakikibaka po tayo sa kasalanan. Araw-araw humaharap tayo sa kasalanan. Araw-araw nilalabanan natin ang kasalanan. Mga kapatid, hindi natin mapagtatagumpayan yung pakikibaka natin sa kasalanan kung nakarely lamang po tayo sa ating mga sarili. Ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ang magko-convict po sa atin, ang magpapaalala sa atin, kapatid, ang magpapaalala sa atin, magsasabi sa atin, kasalanan yan, kinamumuhian yan ng Diyos. Hindi iyan ang magpapakita ng kabanalan ng Diyos. Hindi yan paglakad sa katuwiran. Ang magpapaalala sa atin ay ang salita ng Diyos. It is the Word of God. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw. Both the private reading and even yung preaching, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Next. In the midst of an ungodly culture, yes, nasa ungodly culture po tayo. Lumabas ka dyan, napakaraming mga ideya, mga ideologies, na mga hindi makadiyos. Paglabas mo dyan sa mundo ay tanggap na sa mga pambabaing mga pageant ang mga transgender. Imagine. Paglabas mo sa mundo ay tanggap na sa mga pambabae na labanan or yung mga nawala sa dulo, hindi na ako yung salita, sa mga Olympics, imagine, pambabae pero lalaki, katawan ng lalaki yung lumalaban. Maraming mga ideologies sa mundo. Paglabas mo dyan, na ungodly. Meron, it seems, Christians, na mo'y sinasabi na ibigin natin ang ating mga sarili, self-love. Na parang ang sinasabi ng Biblia, tayo'y nakatuon na sa ating mga sarili primarily or by default. Kaya nga, ang pag-ibig, nakalimutan ko yung text, na yung asawang lalaki ay iibigin niya ang kanyang asawang babae dahil ipinapakita nito yung kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang tunay na pag-ibig sa sarili ay naipapakita sa pag-ibig mo sa iba. Sa pag-ibig mo sa iyong kabiyak, sa pag-ibig mo sa ibang tao, sa kapwa mo mga mananampalataya. So again, there are ungodly ideologies kasi nasa ungodly culture po tayo.
At ano ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa pagharap dito sa ungodly culture that we have? Sabi po ron, balikan lang yung slide kanina, Scripture gives wisdom and guidance like a lamp shining in the dark place. So magbibigay sa atin ng liwanag, diba? Kumbaga, ay ito yung lampara. Sa panahon natin, ito yung flashlight. Para makakita ka sa dilim, para magbigay ng gabay sa iyo, saan ba ako dadaan? Saan ba ako lalakad? Tama ba itong dinadaanan ko? Baka madapa ako, baka matisod ako. Ito yung magbibigay sa atin ng liwanag. Next. It gives hope. The Word of God gives hope to those who are in despair. It gives us hope to those who are in despair. Because Paul says that it was written that by the steadfastness and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. So, mga kapatid, kung dumadaan tayo sa mga mabibigat na mga suliranin, dumadaan tayo sa time of despair, na ang bigat-bigat ng mga pinagdadaanan natin, ang bigat-bigat ng mga burden, ng mga dalahin natin, ang magbibigay ng encouragement sa atin, ang magbibigay ng pag-asa sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nabibigatan ka sa mga dalahin mo, nabibigatan ka sa mga problema na kinakaharap mo, ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin, magbibigay ng kalakasan sa atin, mag-i-encourage sa atin bilang mga mananampalataya na harapin yung mga suliranin na inilagay ng Diyos sa harapan natin. Narito yung pag-asa natin. Next. Yung sabi ng table talks ng Ligonier, the apostles place the highest value on the Word of God as the means of salvation and sanctification of believers. So, ang binigay ng pinakamataas na prioridad, inilagay ng maging ng mga apostol sa pinakamataas na value ay walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil kailangan natin ito, una, para sa ikaliligtas natin, at pangalawa, para sa ating pagpapabanal o pagpapaging banal nating mga mananampalataya. Hindi tayo lalago sa kabanalan. Hindi mo magagawang lumakad sa kabanalan kung ihiwalay mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Next. Sabi ni Charles Hodge sa kanyang systematic theology, there are no evidences of salvation or sanctification to be found where the Word of God is not known. Kung wala ang salita ng Diyos, you will never find ng kaligtasan doon kung wala roon ang pangangaral ng salita ng Diyos. At sa buhay ng isang mananampalataya, walang sanctification, walang pagpapaging banal kung wala sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. There are no evidences of salvation or sanctification to be found where the Word of God is not known. Next. Sabi ng systematic theology ni Grudem, so closely are the growth. Ito ang ganda dito ng binigay niyang argument. Kahit ako actually na napaisip, na-amaze nga. Oo nga, no? Sabi dito ni Grudem, so closely are the growth and strength of the church linked to the reign of the Word of God in people's lives that more than once the book of Acts, sa Book of Acts, remember, pinag-aaralan po natin ang Book of Acts. Mamaya, pagpapatuloy po natin yan. That more than once in the Book of Acts can describe describe the growth of the church as the growth of the Word of God. So, binigay dito ng argument ni Grudem, kapag nakikita natin sa Book of Acts na ang church ay lumalago, nag-grow, particularly even in numbers, isa yon, kumbaga ay sa mga nakikita para masabi na talagang lumalago nga. Palaging kalakip noon yung pangangaral. Naroon palagi yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila basta lumago lang na parang
na-attract lang yung mga ibang tao sa kanila. Napugian lang, nagandahan lang dun sa mga Kristiyano. No. No, naalala ko, di ba, merong isang denomination na pinapalabas sa TV, sa choir nila. Kung nakikita niyo yun, sa choir nila, yung mga magaganda, yung mga nasa harap. Kasi para appealing. Nandoon yun sa Davao. Ayan, nasa Davao. Alam niyo na. Naroon sa Davao ang kingdom nila. Pero dito, para sa growth ng iglesia, ng tunay na iglesia ng Diyos, naroon palagi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi diyan, sa Acts chapter 6 verse number 7, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. See, yung word of God nag-increase, at ano nangyari? And the numbers of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. So kalakip ng growth, yung growth in church, yung growth ng word of God, yung increase ng word of God. But the word of God grew and multiplied according sorry, hindi ko na ilagay yung verse diyan sa talata na yan. Acts chapter 12 pala yun, verse number 24. At sabi diyan sa Acts chapter 13, pagdating ng Acts chapter 13, dahil yung word of God na grew and multiplied sa Acts chapter 12, ang naging resulta sa Acts chapter 13, and the word of the Lord spread throughout all the region. Nakarinig ang maraming mga tao throughout all the region. Bakit? Dahil nag-increase ang pangangaral ng salita ng Diyos. Next. Sabi ng table talk, actually, sinang-ayunan ito ng table talk ng Ligonier. If you step back and survey the book of Acts, kung titignan mo raw ang book of Acts, it is as much an account of word growth as it is the church growth. Pag nag-grow ang word of God, nag-grow din ang iglesia. Rather than first being focused, ang ganda ng paalala niya rito, rather than first being focused on the effects of the word as the church grows, we need to have a healthy appreciation for the actual presence and growth of the word itself. Ano pong ibig sabihin? Marami kasing mga iglesia nakafocus doon sa pagpaparami, doon sa effects. Dumami tayo, mag-multiply tayo. Pero sabi niya, ang paalala rito, rather than focusing on the effects, doon sa pagdami, ang dapat maging focus ng iglesia ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan lumalago yung pangangaral ng salita ng Diyos. See, nandoon yung importance na dapat sa isang iglesia na ipangangaral ng maayos ang salita ng Diyos. At ito magiging at gagawin ng Diyos na kaparaanan upang paglaguin ang kanyang iglesia. Next. When it comes to using the Word of God, the primary responsibility, again, ito yung sinasabi ko kanina, the primary responsibility of the church has been to ensure that the Word is preached. Paano? Sa paanong paraan? Carefully. Naalala ko sa young people, pinag-aralan natin yung inductive Bible study, right? Gustong-gusto niyo yun, di ba? Masakit sa ulo. Hindi pa nga kami umabot doon sa grammatical construction, pero darating tayo roon, babalikan natin pagtapos ng alam kong favorite niyo yun. Alam niyo, dapat ang Word of God ay inahandle carefully. Dahil even mabago lang yung article, as simple as article na sinabi ng Panginoon, I am the way, palitan mo yung article na the, na gawin mong I am a way, magiging false doctrine na ang kababagsakan natin. So very delicate. Yes, naniniwala tayo sa clarity ng scriptures na maiintindihan nito maging ng bata para sa kanyang kaliligtas.
Pero pag i-handle natin ang salita ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos, we have to be really carefully. At ano pa? Substantially, sabi dyan. Ano yung substantially? May laman. Ano? Kumbaga, ihanda mo yung pagkain na para mag-enjoy. Di ba masarapan? O di kaya maging healthy yung kakain. May substance. Substantially and truthfully, punong-puno ng katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi dyan, and to trust that the Lord will use that. Hindi pa rin po tayo nakaasa. Yes, ginawa mo na carefully, ginawa mo na substantially, ginawa mo na truthfully. Pero hindi ka pa rin nakaasa sa sarili mo. Nakaasa ka sa Diyos na gagamitin niya yung pangangaral ng salita ng Diyos. Gagamitin niya ang kanyang mga salita as a means para dalhin ang biyaya ng Diyos. Para ibigay ang biyaya ng Diyos. Next. The Son of God Himself, Jesus Christ, came as a preacher of the gospel. Siya'y nangaral ng ebanghelyo. His apostles were sent out primarily to preach the word. Ang mga apostol, ang ginawa nila, nangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yon, yung mga sumunod sa kanila, si Timothy, si Titus, were called to focus on preaching and teaching with authority. So makita natin ang binigyang diin sa mga mananampalataya simula pa lang noon ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Next. One of the great blessings of being under faithful preaching is that it often exposes us to unexpected truths, corrections, and encouragement. Mga kapatid, mapalad tayo kung tayo ay nakakarinig ng faithful preaching. Marami sa atin dito, may mga ilan sa atin dito nagmula sa mga iglesia na spiritual junk food, chichirya, ang kinakain o ipinakakain sa kanila sa pangangaral. Meron dito mga nanggaling talaga sa mga kulto, sa mga talagang hindi mo makikita doon ang katotohanan. Pero mapalad tayo kung tayo nakaririnig ng mga pangangaral, ng mga faithful preaching. Dahil marami tayong mga kapatid na naroroon sa ibang mga iglesia, ang chichirya lamang, spiritual junk food, ang kanilang kinakain. Walang spiritual nourishment sa ganoong kalagayan. Kaya mapalad tayo kung nakaririnig tayo ng tapat at maayos at biblikal na pangangaral ng salita ng Diyos. Left to ourselves and our own ideas, we tend to end up living or learning according to our own preferences. Yes? Kaya Brother Daryl? Pwede naman yung mga nandun sa mga churches na yun, kumakain ng spiritual junk food, kumain ng salita ng Diyos through their private means. Yes. Yun nga lang, sabi dyan, pag left to our own selves, left to our own ideas, baka mabuhay ka lang according sa gusto mo. Dahil walang magpapaalala sa iyo. Walang mag-guide sa iyo. Walang mabuti tamang salita ng Diyos na nag-guide sa atin. So kailangan natin ang guidance ng faithful na pangangaral ng salita ng Diyos. Next. I believe ito na yun, next slide. The Word of God ought to have a primary place in the life of the church. And when we speak of the church, yung bawat individual na nasa loob ng iglesia, it should never be neglected. So makita po natin sa ating lesson, ang salita ng Diyos ay both responsibility ng nangangaral at maging na nakikinig. Yung mangangaral dapat carefully, substantially,
and truthfully ipangaral niya ang salita ng Diyos. Naroon ang mabigat na responsibilidad sa isang mangaral, sa isang tagapagturo na carefully, substantially, and truthfully na pag-aralan at ipangaral ang salita ng Diyos. Pero hindi lamang po sa mangangaral. Naroon ang bigat ng responsibilidad maging sa ating mga nakikinig sa iglesia ng pangangaral ng Diyos. Nawa, huwag natin pong baliwalain ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Again, huwag nating i-expect, hindi natin ma-expect na tayo ilalago sa pananampalataya kung sa pangangaral ng Diyos ay tutulog-tulog tayo. Or maaring gising nga tayo pero lumilipad yung isip natin sa oras ng pangangaral ng Diyos. Kailangan, sabi diyan, the Word of God ought to have a primary place. Nasa pinakamataas, nasa pinakauna na lugar. Preaching na. Kailangan kong makinig. Kailangan ng atensyon ko. Lord, tulungan mo ako. Lord, gabayan mo ako. Lord, alisin mo yung mga distractions. Kaya nga po, we praise God for the online, right? We praise God na may online po tayo. We praise God nung pandemic ay hindi posible. Hindi posible na magkaroon ng physical gathering. We praise God for online. Pero alam natin, ang distractions pag nakikinig tayo through online preachings, right? Mayat-maya tutunog ang cellphone mo, mayat-maya lalabas ang notif. Di kaya ay nagluluto ka pa, tumunog na yung niluluto mo, kung ano mang mga ginagawa mo, nandiyan yung mga bibili sa tindahan ninyo, kung ano man, iiyak yung anak mo, mag-aaway yung mga anak mo, andyan ang distractions. Kaya ang inilagay talaga ng Diyos ay yung sama-sama, nasa iglesia, na pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. The Word of God ought to have a primary place in the life of the church, of every individual na bahagi ng church. It should never be neglected. Hindi dapat ito kailanman napabayaan. Dahil again, ito ang gagamitin ng Diyos. Ito ang instrumento, ito ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay paglaguin, upang tayo ay palakasin, tayo ay mag-grow in grace, tayo ay mag-grow in our spiritual life para tayo ay lumusog sa ating spiritual na buhay para magkaroon tayo ng spiritual nourishment. Yun lamang po yung ating lesson sa umagang ito. Meron po ba ng mga katanungan, mga questions particularly sa ating lesson? Anyone po? Or baka meron po tayo sa ating live? Meron po ba? Anyone na merong questions? Particularly sa ating lesson? Since medyo maaga pa naman tayo, no? Ayun! Ayan, sabi po rito, question from Brother Boy. Some say na hindi pwede maligtas by means of reading materials like gospel tracts kasi dapat daw may preacher. How will they hear without a preacher? Now, nakita po natin doon na una, doon tinitignan natin, may mga nagsasabi na, well, nakarinig na rin ako dito, na may mga nagsasabi na walang maliligtas doon sa preaching materials, yung nagbabasa lang. Kundi kailangan talaga ng mangangaral, ng preachers. Well, sabi doon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Yung paikinig ng salita ng Diyos ay hindi lang din naman po. Yes, we thank God for the preachers. Yan talaga yung primary. Sabi ko nga kanina, primarily ginagamit ng Diyos are preachers. Pero yung pananampalataya ay maaari rin po nating matanggap. Maaari rin nating dumating ito sa atin sa pamagitan ng private reading ng Word of God. Yun nga lang kasi, ang problema nga lang po kasi doon, walang gabay. Yun kasi ang danger doon. Katulad sa ating mga mananampalataya, tulad nga kanina, left to ourselves, maaring mabuhay tayo sa kanya-kanyang mga principles lamang. Mga prinsipyo lamang na mga pangsarili. Yun po kasi yung danger. Pero, hindi po natin, actually, sabi ko nga, doon pa lang sa sinasabi roon na walang maliligtas sa pamagitan ng reading materials, like ng tracts. Doon pa lang ay mali na dahil may mga mananampalataya na naligtas sa pamagitan ng reading materials. Doon pa lang ay mali na agad yung proposition doon sa una na mali, na walang maliligtas dahil meron. May mga mananampalataya na nakilala sa Diyos through reading. Pero syempre, maaari, depende sa sitwasyon. Sabi ko nga, katulad ni Martin Luther, yes, nabasa niya, the just shall live by faith. Pero kasi, meron na siyang primary. Kumbaga, meron ng seed na naitanim. Yung seed ng gospel na naitanim. Dahil nag-aaral na sila ng salita ng Diyos. At maaari din yung nakabasa ng reading materials at some point of time, nakarinig siya ng pangangaral ng ebanghelyo. At mas naunawaan niya lang nung binasa niya sa kanyang sarili yung isang reading material. So hindi may aalis pa rin yung pangangaral ng ebanghelyo. Sabi ko nga, maaari. Depende, case to case pa rin yan. Pero sabi ko nga, kung pag-aaralan natin case to case basis, mali na agad yung unang proposition dahil may mga naligtas through the reading materials, through tracts, through his personal reading ng salita ng Diyos. Meron. Next question po from Brother Paul. We believe in the means of grace, not the grace of the means. The means in and of themselves are meaningless apart from God's supply of grace, apart from Christ. Yes, totoo po yan. Naniniwala tayo yung mga means of grace at hindi yung grace nung means. Ang ibig sabihin po doon, na hindi yung mga means ang siyang nagbibigay ng biyaya. Hindi tayo doon nakaasa. Kundi nakaasa tayo sa supply ng Diyos, na ang Diyos ang siyang nagsusupply. Ang Diyos ang siyang nagpapabatid. Ang Diyos ang siyang nagdadala. Ang Diyos ang siyang naghahatid sa atin ng biyaya ng Panginoon sa atin. Ano po? Yun yung ibig sabihin dito na hindi, yes, naniwala tayo sa means of grace, pero hindi doon sa grace of means. Na hindi yung kumbaga ay nakatiwala ka lang doon sa panalangin mo, nakatiwala ka lang dahil nag-aral ka, dahil nakinig ka, no. Nakatiwala tayo, nakaasa tayo sapagkat ang Diyos ang siya magpapalakas sa atin. Gagamitin niya lamang po ito. Itong mga means na ito. Gagamitin niya ang pangangaral, gagamitin niya ang salita ng Diyos, gagamitin niya ang panalangin at kung anuman na mga kaparaanan pa, mga instrumento para sa ating maihatid. No? Para maibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga biyaya sa atin. Particularly, katulad nga ng definition kanina, ay yung redemptive blessings. Yung sanctification, justification, adoption, and all others. Sabi po ni Brother Boy, problem ngayon is many believe the gospel and its saving power, but not have the faith. Not desiring by heart and not in full submission to God's truth. Believe in today's English means mere head knowledge and not true faith. Totoo po yan. Marami sa panahon natin ngayon, we are living in the world of many religious professions. Maraming mga nagsasabi na naniniwala sila kay Kristo. Sumasampalataya sila kay Kristo.
Actually, pag narinig mo, tulad ng mga iglesia ni Cristo, yung mga Mormons, sinasabi nila na sila'y nananampalataya kay Kristo. But the question is, tunay ba yung pananampalataya na ito? Again, yung pananampalataya ay regalo ng Diyos, ibinibigay lamang po ng Panginoon. At dapat, ang sinasandigan na pananampalataya ay hindi lamang sabihin mong si Jesus yung sinasampalatayanan mo. Ang tanong, sinong Jesus yung sinasampalatayanan mo? Dahil pag tinanong mo sila, sinong Jesus iyon? Siya yung Jesus na tao lang. Siya yung Jesus na propeta lang. Siya yung Jesus na tagapagturo lamang. So makita natin doon pa lang, hindi totoo yung pananampalataya. Hindi totoo. Maaring sincero. Maaring talagang alam na alam niya sa kanyang isip. Katulad nga ng binigay dito na definition ni Brother Boy. Head knowledge. Maaring alam na alam niya. Maaring sobrang sincere ang puso niya. Pero kung mali yung sinasampalatayanan niya, hindi ito tunay na pananampalataya. Kaya nga ang sigaw ng Reformation at tinuturo ng salita ng Diyos, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos. Hindi ito sa atin, ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, hindi hindi masabi lamang na, kumbaga ay hindi ito yung gawa mo. At yung pananampalataya na yun, dapat nakatuon in Christ alone, kay Kristo. Sino yung Kristo na yun? Yung Kristo na tinuturo ng salita ng Diyos. Yung biblical Christ, biblical Jesus, hindi yung another Jesus. Dapat yung Kristo na tinuturo ng salita ng Diyos. Yung Kristo, yung Hesu Kristo na anak ng Diyos, Hesu Kristo na tagapagligtas, yung Hesu Kristo na Diyos. So dapat yung Kristo na itinuturo ng salita ng Diyos para masabi natin na iyon nga yung tunay, genuine na saving faith. At hindi lamang mere head knowledge at hindi lamang basta sincero lamang sa kanyang pinapaniwalaan. Meron pa po ba na questions or anything na nais ninyong idagdag? Maaari rin po na pwede rin. Baka may mga gustong idagdag. Hindi naman, baka may mga na-miss tayo sa ating pag-aaral. Ngayon, meron pa po ba questions? Or anything to add? Meron pa po? Going once? Going twice? Wala na po? Alright, manalangin na po tayo. Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan po, Panginoon, sa amin. At sa iyong biyaya, sa iyong biyaya, Panginoon, na nag-uumapaw na siyang aming nararanasan sa araw-araw, O Diyos. Lord, salamat po sa mga katotohanan na aming pong napag-aralan ngayong umagang ito. Lord, we thank you sapagkat meron kaming salita ng Diyos na naririto sa aming harapan upang aming pag-aralan, makita namin ang mga katotohanan magmula sa iyong mga salita at makilala ka namin, Panginoon. Lord, nawa patuloy mo kaming pagkalooban ng gayong puso na mag-desire na aralin ang iyong mga salita, mag-desire na tuwing ipangaral ang salita ng Diyos, ay naroon, Panginoon, yung aming puso na pakinggan ang pangangaral. Dahil ito ang gagamitin mo na kaparaanan para sa aming kalalago, para sa aming ikababanal. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip sa iyong pangangaral. Sa pangaral ng iyong mga salita, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon, bilang mga anak mo. Nawa, Panginoon, hindi magbuhat sa amin
ng kayabangan lamang yung aming pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi makita namin sa aming mga sarili lalo yung kababaan na kami, O Diyos, ay hindi karapat-dapat sa harapan mo. At kami mga tagatanggap lamang ng biyaya mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Gabayan mo po kami hanggang sa aming pagsamba mamaya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maluwalhati ka at maging sa aming short break. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagpisan sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, gabayan ang lahat ng ito. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Sige po, magkaroon po tayo ng 15-minute break. Maaga pa naman. 15-minute break. At balik po tayo rito uli sa loob ng ating church auditorium para po sa ating Sunday worship service. Marami pong salamat. Purihin po ang Panginoon.